siya nga pala, welcome po natin yung ating bagong kasama po ha, yung ating bagong Kapex ha. Si Jampex po ha. Jampex! Mega love shoutout sa'yo ha. Sa pagbanat mo. Hello mga Kapex! Naku, grabe, ang panghi. Time check! 7:04. So kahatid lang natin. So sa ulo po ng ating mga pangunahing balita, ito po si Roadcaster DA nagre-report. Alam niyo po ba kung anong latest dun sa kaya pangalan nito? Kaya Senior Aguila at yung kanya pong kulto diyan sa Surigao, sa Socorro. Ano po mega love shoutout po sa ating mga fans diyan sa Socorro at yung ating mga kakulto diyan. Ano po alam niyo ba ang nangyari doon? Ang latest po noon is pinapasok po yun yung balita kagabi. Pinapasok yung team ng GMA7 and then ipinakita kasi merong mga nakuha sila yung mga authority, may nakuha na mga yung mga nakatakas na ang sabi ay nakatakas nga sila, and then meron daw mga underground na tawag doon, imbakan nila ng mga baril, ganon. And then meron silang mga kwarto na parang doon ata hindi naman ginagahasa ang term parang doon parang ganon na rin yun. Doon pinapapasok yung mga babae na kumbaga kung sino ang kung sino ang naka kanya-kanyang turn kasi. Halimbawa, ngayong gabi si Pichi at saka si Unica, tatlo kada gabi. At saka si Mami Luz. Bukas naman si Bebeng, pagkatapos si Gin Time. Naku, patay tayo pag Gin Time wasak ang buto nito. Aray ko. Pagkatapos basta tatlo daw kada gabi. So syempre para pabulaanan ng ng kulto ni Senior Aguila. Naku, pag nakita niyo si Senior Aguila, naku, Diyos ko Lord naku, parang kakapiraso. Ang liit na tao na na mukhang bonjing, na mukhang mongoloid. Nako, hindi naman sa kumbaga inilalarawan ko lang po kung yung totoong itsura ng tao. Kasi alam nga naman sabihin kong 6-footer, maputi, magandang lalaki, di ba? Pag nakita niyo sabihin niyo sinungaling ako. Yun lang talagang totoo. Ano po Ngayon, pinapasok sila yung GMA news team. And then ipinakita na wala daw silang underground, meron lang sila parang silong, paano nga naman daw madadala doon yung mga baril, etc. Pero according doon sa nando sa yung hawak ng authority, sumali daw siya kasi gusto niyang sumali, lalaki. Pero pagdating doon, ginawa siyang bodyguard, ginawa silang private army. So ang sabi niya, parang wala na rin siyang magawa kasi yun daw ang designation niya bilang yun ang participation niya para doon sa kanilang kulto, at yun daw ang utos ng Panginoong Diyos. So ano nga namang magagawa niya kung yun ang gusto ng Diyos sa'yo na gawin kang private army? Hindi, siyempre magiging private army ka talaga. At sinasabihan daw yung mga babae na lahat sila ay mapupunta sa langit at lahat ng ginagawa nila ay para sa Diyos, So yung daw willingness nila na magpagamit ganyan, lahat ay yun daw ay ginusto ng Diyos at para sa Diyos. Pila-pila pagkatapos ng isa, yun namang isa. Pagkatapos di ganon. So itinanggi rin mismo ni Senior Aguila na sila daw ay merong mga inaabuso
Tapos ang sabi pa nga niya, naku, traffic na naman. Ang sabi pa nga niya, habang ini-interview sila, meron ba akong inaabuso rito? Si Raul, sasagot ba yung mga yun ng meron? Eh di syempre lahat, sabi, wala po, maayos po ang mga pamamalakad dito, etc. Eh di ganun. Ganun ang istorya. Tapos, yung sinasabi ni Senator Hontiveros na may mga senador na may picture pa siya kasama, si ano yun, si Bato. Si Bato daw. And then sinabi naman ni Bato na nagpunta dito sa akin sa Senado at hindi lang naman ako ang may picture. Ano namang gagawin ko, hindi magpa-picture sa kanila? Eh syempre, kumbaga politiko ako. Alam ka naman sabihin ko na doon na lang kayo kay Robin magpa-picture, gwapo yun, ako hindi. Syempre bilang public servant, yun daw gusto magpa-picture, eh syempre pinagbibigyan niya. And then, ang sabi nga niya, wala naman daw silang personal na ugnayan noong si Mongoloid, yung si Don Aguila. Don Aguila. And then, ang sabi pa nga niya, regardless, sabi niya ganun, ni Bato, kung yan ay naging kaibigan ko, kung yan ay kaibigan ko, at kung yan ay kakilala ko, kung yan ay nagpunta sa opisina ko, kahit na ano pa siya, kung siya ay nagkamali, paiimbestigahan ko siya, at kapag nalaman ko na siya ay nagkamali, pasensyahan tayo, gugulong ang batas. Di ba? Di ba ang bangis? Tingnan natin ang kintab ng ulo mo ba to, kung kaya mong tibagin diyan. So, pag tiningnan sa aerial, kinuha na ng aerial shot ng GMA Ang lawak ng barangay nung ginawa nilang parang kanilang pinaka langit nila, kumbaga. Ang lawak. Pagkatapos kumpleto. May mga teacher na nagtuturo, mali daw yung sinasabi na huminto daw yung pagtuturo, hindi daw pinagtuturo, hindi daw pinag-aaral yung mga bata. Literal naman talagang hindi pinag-aaral sa bayan. Bawal nang lumabas yung mga tao. Kung lalabas man, may mga gwardya. Tinuturuan naman nila doon sa kampo nila. Pero naka-register ba yun sa sa DepEd, etc. Siyempre hindi naka-registered yun, kaya pero ang sabi nung mga nakatakas, hindi daw talaga sila tinuturuan yung mga bata. So maaring ngayon na lang. Pero sinalubong ng banda yung Channel 7 sinalubong ng banda, nako, ng musiko, kinalikot, no, grabe. Grabe, siguro pagpapakita na parang pa-welcome ganon. So, ayun po mga katay Yun po ang latest ngayon Talaga pong talagang may bago pong mga pasabog yung mga bago pong nakatakas. Grabe daw po Grabe daw po ang ginagawa sa kanila may drugs pa. Pinaiinom daw sila ng gatas na merong basta ganon. And then ito masaklap, meron daw binibideo and then ibinebenta parang ganon. Sabi ko, bongga. Ingat kayo mga kapapsa sa kulto ni Don Ariston Naku. Bye everyone, bye. Sino kaya mamaya ang i-schedule ko mamaya? Si Pichi kaya, si Melen, at saka sino kaya, tsaka si Mama Ball. Sige, schedule kayo mamaya yung tatlo. Bye everyone, bye.